Kami ay hindi. Nangako ako kay Master na hindi ko ipapapakalat ang kanyang identity at ang relasyon namin. Ako, hindi ko muna pwedeng sabihin sa ang relasyon namin. Pero, balang araw, makikita mo ang pagbabago sa katawan ko at doon mo malalaman. One month ikaw. Buntis ka ba? Kailan nangyari yan? Alam ba ng papa mo? Hindi mo ba alam kung ano? Ano nangyayari sa isip mo? Ang nasa isip ko, hindi importante. Ang importante, ikaw. Hindi. Kagabi lang kami una nagkita. Paano kung makakaroon ng anak? Hindi. Kami pala yung magpinsan. Sige. Naintindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Huwag mong gawing problema. Ikaw? Kaya pala, hindi mo kayo amini ang relasyon ninyo. So, pupunta tayo sa school o sa ospital? Sa school na lang. Sige. Hindi ko akalain, kaya pala hindi nila inaamin. Yan. Buntis na pala siya. Mukhang magpapakasal na sila dahil sa bata. Siya, matapang ka pala talaga. Kuya, mga kaibigan ko sila. Hindi mo dapat sila kinakausap ng gano'n na lang. Hindi mo yata naiintindihan ang mga sinasabi ko. Ang tinutukoy ko ay kayong lahat. Kasama ka na. Linyu, wala ka ng mga magulang at mga kapatid. Kaya ano pa tong pagpapanggap mo? Sinong nagpapalakas ng loob mo? Kuya, anong ibig mong sabihin? Nirirespeto kita. Lagi ko naman silang nirirespeto. Nirirespeto mo ako. Pero gusto mo akong isisi sa pagnakaw ng damit ng ate ko? Nirirespeto mo ako, pero gusto mo akong itumba kasama si Baifeng para patayin ako? Hindi akong gumawa nun! Siya ang may planong gumawa laban sa'yo! Nalaglag na ang sikreto. Alam kong kasama ka ni Baifeng. Hindi kita ipinakulong noon. Dahil gusto kong patunayan yung peking kidnapping ni Baifeng. Alam ko ang lahat ng ginawa mo noon. Wala ka pa rin bang itinatago? Ngayon, gusto mo pa bang magpanggap? Len Xiao, ano bang ipinagmamalaki mo? Siniswerte ka lang, makabalik ka sa pamilya Ling at mabilis ang pag-angat mo. Pero pagdating sa talino at asal, malayo ka pa kay Len Yu. Binigyan na kita ng pagkakataon noon, pero ngayon, huwag mong akalain na dahil sa mga koneksyon mo, magiging matagumpay ka na. Xiao, alam ko, si Shuar naging ex-girlfriend mo. Nakikita mong ngayon ay naghahabol siya kay Lin Yu. Pero naiintindihan mo naman siguro na hindi mo pwedeng pilitin ang kanyang puso. Tama ka nga. Kung gusto mong manatili sa buhay ng babae, hindi sapat ang pagiging gentleman lang. Kailangan mo rin pagbutihin ang sarili mo. Ang pinakamahalaga ay palaguin ang kalidad ng pagkatao mo. Ang aso ay hahanap ng kapwa aso at ang pagong ay maghahanap ng kapwa pagong. Tama. Ang kalidad yung dalawa ay akma sa isa't isa. Len Xiao, sasabihin ko na sa'yo, kahit mapasok ka pa sa pugad ng mga phoenix, mananatili kang isang manok. Habang buhay, hindi kita magugustuhan. Ang tipo ko, mayaman pero may kalidad. Si Len Yu lang ang tunay na prinsipe. Pero, may mahal na siyang iba. Wala na akong tsansa. Lin Xiong, sa harap ng ibang tao, mas maganda kung mapagkumbaba ka. Kung malaman ito ni Miss Chu, hindi ito maganda. Tama nga, sinabi mo pa. Kung may puso si Lin Xiao, may ganun palang tao. Xiao, ito ay isang malaking usapin sa loob ng Lin family. Hindi mo alam? Mukhang hindi ka talaga kinikilalang parte ng pamilya. Len Xiao, paalala ko lang, ikakasal na si Len Yu sa nag-iisa anak ng pamilya Shu. Talaga? Bakit hindi ko alam ito? Oo, na-engage na kami ni Xiao Yan. Si Chu Xiaoyan ay hindi pupunta sa school ngayon. Basta't hawak-hawak ko ito. Walang makakakita ng kahinaan ko. Len Xiao, alam mo ba kung sino si Miss Shu? Siya nag-iisa anak ng Shu family. Balang araw, ang lahat ng ari-ari ng Shu family. Pagkatapos ng kasal ni Len Yu at ni Miss Shu, lahat ng desisyon, si Len Yu nang masusunod. So, ang lakas ng loob nyo ngayon ay galing kay Chu Xiaoyan. Ikaw, parang palaka na biglang lumundag, tapos tatawagin mo pa si Miss Shu ng direkta? Magkapamilya naman tayo. Bakit ang laki ng agwat natin? Oo nga, kuya. Ikaw at ang girlfriend ko, magsalita ka naman. Dapat medyo mapagkumbaba ka naman. Ang girlfriend mo?
Pwede bang siya nga ang girlfriend mo? Sinabi mo pa. Kaya pala siya tumatanggi. Wala naman silang koneksyon. Binabalaan kita. Huwag mong gawing biro yan. Pag nalaman niya ng pamilyang Chu, baka mapalo ka pa. Anong pinagsasabi mo? Ako at si Xiao Yan, nagtulungan kami para magtagal. Paano ko hindi alam yan? Wangwang, Xiao Yan, bakit nandito kayo sa school? Lenyu, alam mo bang sinasabi mo? Ate, kalokohan lang eh. Nagbibiro lang ako. Pwede bang magbiro tungkol dito? Wanwan, itong si Xiao Yan at Lin Yu, ang love life nila. Huwag mo nang pakialaman. Zhao Feio, wala ka na bang utak? Ako at siya magka-love life? Xiao Yan, huwag ka sana magkamali. Siya ang bago naming host sa kumpanya. At wala siyang relasyon kay Lin Yu. Tama, Miss Shu. Ako si Lucifer. Ngayon na kami nakatagpo ni Lenyu. Wala kami anumang relasyon. Kayo? Wala akong pakialam. Ano mong pakialam ko sa relasyon ninyo? Lucifer? Hindi ba't siya yung dating kasinta ni Ashaw? Paano kayo nagkakakilala ni Lenyu? Miss Shu, pwede ba? Makinig ka muna. Hindi ko kayo makasama sa Lenyu. Dahil ang mahal ko si Lin Xiao. Ikaw pala yung nag-abala sa mama ko sa mall. Ako? Xiaoyu, pwede ka bang maghanap ng ibang babae? Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Huwag mong hayaan na malaman ito ni Xiaoyan. Siya ang ex ni Ashaw. Ashaw, si Sanji ang nagtakip para sa'yo. Ate, hindi ko po alam kung anong ginagawa ko. Wala akong alam. Wangwang, kasalanan ko lahat. Ako ang hindi nag-imbestiga ng maayos. Kaya siya nakapasok sa kumpanya. Ngayon, tanggal na siya. Bago ka umalis, ipaliwanag mo muna kung sino ka. Zhao Xiao. Miss Lin, Miss Shu, kasintahan ako ni Lin Xiao, pero nakiwalay na kami. Kanina, siya nang lakas na tawagin kang Miss Shu. At sinabi pa niyang wala kayong koneksyon ni Lin Yu. Pwede niya akong tawagan kahit anong gusto niya. Ano bang pakialam mo? Master, hindi ko akalain natutulungan mo ako. Maraming salamat. Hindi mo ako master. Hindi rin kita tinutulungan. Sinabi ko lang sa kanila kung anong totoo. Teka, anong ibig sabihin ng pinost mo sa internet? Oo, alam ko na. Hindi lang ako ang may alam. Pati rin ang pamilya ko. Akala nila magkasintahan tayo. Ha? Anong dapat kong gawin? Master, huwag kang mag-alala. Mag-relax ka lang. Basta ako, hindi ko pinapansin ng ibang tao. Ano? Ano kayang gawin natin? Ay, sige. Ipakita na lang natin sa lahat. Anong ipapakita? Ashaw, anong nangyayari sa'yo? Ayaw mo bang maging responsable? Anong klaseng relasyon ito kung hindi natin ipapaalam? Master, pakinggan mo muna. Alam kong mahirap itong maintindihan ng ibang tao. Pero, kung ibibigay mo lang sa akin ang formula ng Lefa, ipapakita ko sa kanilang katotohanan. Magtiwala ka sa akin. Master! Sandali lang! Huwag kang umalis! Master! Sandali lang! Hoy, Xiaoyan. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, gagawin kong lahat para mapakasal ka sa batang to. Papakasalan? Miss Shu, hindi ba't ikaw at si Lenyu ang magkasama? Tumahimik ka! Lenyu, hindi ko napakialam kung anong sinasabi mo sa mga kaibigan mo. Kung marinig ko pa ulit yung mga chismis na yan, kakalasin kong mga binti mo. At tandaan mo to. Si Xiaoyan, siya ang asawa mo. Ano? Huwag ka na makipag-argumento. Tara na. Lin Yu, anong nangyayari dito? Baka may tinatago ka sa akin, ha? Hindi ko kayo niloloko. Totoo, engaged na kami ni Xiaoyan. Pero, kinuha siya ni Lin Xiao. Kinuha? Kinuha niya ang engagement namin. Kami na ang nag-agree sa kasunduan. Si Lin Xiao, inggit na inggit. Ginamit niya ang kanyang mga salita para isaway si Xiaoyan. Alam ba ng mga magulang nito? Wala na silang magawa. Nangyari na eh. Alam ni Mr. Chong totoo tungkol kay Lin Xiao? Hindi ba siya ang pinakamalupit sa mga mayayaman? Pinapahalagahan niya lang yung mga taong may alam. Sa totoo lang, napakaganda ng mga marka ni Lin Xiao. Pwede niyang i-publish yung paper niya para lang talaga magustuhan siya ni Mr. Chu. Nakakadiri. 3 taon ng high school, pumasa siya sa lahat ng exams. Siya ang pinakamagaling. Ha?
Ang mga papel na to, nagkakamangha. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang atomic trajectory na ito ay sobrang perpekto. Na parang hinulaan niya lang. Ay, ito talaga ang tunay na genius. Headmaster, may bisita po kayo ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Dapat sinabi mo. Headmaster, nakalimutan mo ang kasalukuyan niyang pagkakakilanlan. Siya ay isang sophomore. Tama. Muntik ko nang makalimutan. Dahil sa kagalingan niya sa physics, naiangat niya ang ating bansa bilang top leader sa nuclear energy. Isa talaga siya sa pinakamagaling na researchers. Tungkol sa proyekto, nakipag-ugnayan na siya sa akin. Natapos na ang proyekto niya. Sandali na lang at darating na siya dala ang mga dokumento. Ayos na ayos. Kapag opisyal lang natapos ang proyektong ito, maaari na nating ilantad ang kanyang tunay na pagkatao kung ipaalam sa buong mundo na siya ang dakilang henyo sa agham. Bakit ikaw? Headmaster, ang tagal na nating hindi nakita. Headmaster, ito isang regalo na inihanda ko para sa iyo. Regalo mula sa pinuno ng pamilya Chu. Hindi ko kayang tanggapin yan. Headmaster, alam ko hanggang ngayon ay may tampu ka pa dahil iniwan ko ang pananaliksik sa paggalaw ng microscopicong mga partikulo at umuwi para ipagpatuloy ang negosyo. Wala naman akong magawa noon. Hindi kita sinisisi. Nalungkot lang ako dahil sayang ang talento mo. Kung nagpatuloy ka sa landas na yan, siguro ay parehos na tayong narating. At mas mabilis na sana ang pag-unlad ng ating nuclear technology. Pero tapos na yon. Isa pa, kahit umalis na ako sa paaralan, patuloy ko pa rin sinusuportahan ang mga proyekto sa agham. Kung hindi dahil sa iyong mga kontribusyon, hindi ka makakapasok dito ngayon. Umupo ka. Maraming salamat, Headmaster. Alam kong mahilig kayong maglaro. Kaya may dala akong regalo para sa'yo. Piyesa ng Haitian Jade at chessboard na gawa sa pulang kahoy na may pilak. Sigurado, medyo mahal ito. Hindi naman ganun kamahal. Basta gusto niyo po, Headmaster. Ako ay talagang natutuwa. Pero hindi ko tatanggapin ang mga ito. Ibalik mo na lang. Ako ay natutuwa na bilang isang guro ninyo, ako ang inyong habang buhay na ama. Kung may nais kang sabihin, sabihin mo lang. Huwag mong gawing komplikado. Pasensya na, Headmaster. Kung hindi mo sasabihin, aalis na lang ako. Oo na. Nandito ako ngayong araw para magkita tayo. Gusto ko sanang tanungin sa iyo tungkol sa isang tao. Ang koneksyon ng pamilya niyo ay laganap sa buong bansa. At kailangan mo pa magtanong sa akin? Kasi siya ay estudyante sa Muhua University. Sino siya? Sabihin mo. Si Lin Xiao. Sino? Si Lin Xiao ng pamilya Lin. Si Lin Xiao ng pamilyang Lin. Bakit mo siya naitanong? Tingnan mo ito. Ano ito? Ang anak ko ay na-inlove kay Lin Xiao ng pamilya Lin. Nag-aalala ko, kaya... Sabi ko na nga ba? Ikaw talaga isang spoiled na ama. Malaki na ang anak mo. Hayaan mo na siya. Alam ko, pero hindi ko pa rin siya kayang pabayaang mag-isa. Hindi. Magtiwala ka lang. Si Lin Xiao, ang batang ito, nakasama ko na. Mabait siyang bata. Kung may anak akong babae, tsak siyang ipapakasal ko. Master, mukhang mahalaga talaga siya sa'yo. Tingnan mo to. Ito ang proyekto ko noong nag-aaral pa ako. Pag-aaral ng paggalaw ng mga microparticles. Ngayon ay ganito na kalalim ang resulta. Hindi pa naabot ng Amerika ito. Ganito na kalalim. Sa kasalukuyan, nangunguna kami ng 50 taon sa kanila. 50 taon? Master, hindi ko naisip na ganito na kayo kahusay ngayon. Sa ulat na ito pa lang, sigurado akong makakamit nyo na ang Nobel Prize ngayong taon. Hindi ako yan. Master Wang, may oras po ba kayo? Ikaw si Lin Xiao.
Kilala mo ako? Wala ka talagang galang Hindi mo ba nakikita na nag-uusap kami ng master ko? Lin Xiao, maraming salamat. Bakit nandito ka pa? Tumayo ka na! Siyang uupo dyan. Lin Xiao, bakit mo naisipang pumunta dito? Natapos ko na yung mga proyekto ko kanina. Gusto ko sanang... Anong gusto mo? Kailangan ko pa bang umalis? Alis. Magaling. Itong mga dokumento mo ang nagpasulong sa teknolohiya ng ating bansa ng 50 taon. Ako at ang buong bansa ay nagpapasalamat sa iyo. Master Wang, ito'y nararapat lang na gawin ko. Lumaki akong walang magulang. Kung wala ang ating bansa, matagal na akong nawala. Mabuti ka talagang bata. By the way, kumusta ang buhay mo sa pamilya, Lin? Kung hindi ka komportable doon, pwede kang manirahan sa amin. Huwag kang mag-alala, Master Wang. Ayos lang ako. Mabuti. Itong dokumento mo, itago mo muna. Ngayong gabi, magkakaroon ng event ang school. At para sa iyong event na yon, i-present mo yung mga findings doon. Kailangan ko pa talagang i-present ang mga findings na ito? Hindi lang yon. Kailangan din ipahayag ang iyong pagiging researcher sa publiko. Magiging ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa larangan ng pisika. Sa totoo lang po, hindi ko naman iniintindi ito. Sa mga taon na ito, natakot kami na malik ang teknolohiya, kaya itinago ang iyong pagkakakilanlan at ang iyong mga pangaral. Ngayon, panahon na para ibalik lahat ng ito sa iyo. At saka, walang dahilan na magtagumpay ang isang magnanakaw na walang hanggan. Wala. Opo, naiintindihan ko na po. Master Wang, kung wala na po kayong ipapaabot, aalis na po ako. Sandali lang. Yung tao kanina, hindi mo ba siya kilala? Siya yung tatay ni Xiaoyan. Xiaoyan? Si Chu Xiaoyan? Mukhang hindi mo talaga siya kilala. Sige na, hayaan mo kong ipakilala siya sa'yo. Yung taong yun, tinuturo niyang prinsesa yung anak niya. Kung gusto mong makasama ang anak niya, hindi madali. Master Wang, wala po talagang namamagitan sa aming dalawa. Pumasok ka. Ikaw bata ka. Pinapakita mo ba sa akin na ako isang sablay? Bakit? Di mo gusto? Master, hindi po ikaw ang tinutukoy ko. Minamaliit mo si Lin Xiao? Master, alam ko, yung batang yan, may talino talaga sa akademya. Kaya niyang sumali sa mga proyekto ng gobyerno. Pero, hindi mo na dapat siya sobrang ipagtanggol. Ang mga proyekto ng gobyerno na sinalihan ko noon, hindi rin naman kaunti. Ikaw ba ay may karapatang makikompetensya kay Lin Xiao? Hindi po ako nagkikipagtalo sa'yo. Basta, si Xiao yan ay anak ko. Yung batang yan, kung gusto niyang pakasalan siya, dapat, maabot niya mga akademikong nakamit ko noon. Talaga? Oo. Ikaw na ang may sabi niyan. Mahirap bang intindihin? Sandali lang. Ako, hindi pa ako nagsasalita. Nag-uusap ang mga matatanda. Huwag kang sumali. Lin Xiao, huwag kang mag-alala. Yung batang yon nahulog na sa bitag. Master Wang, nabasa mo na ba ang dokumentong ito? Anong ibig sabihin nito? Ito ay sinulat ni Lin Xiao. Ano? Sa edad niyang ito, nagawa niya magsulat ng ganitong klaseng dokumento? Tingin mo ba magsisinungaling ako tungkol dito? Imposible! Bata pa siya. Nasa ikalawang taon pa lang. Kung ako noon sa mga panahon na yon, nasa ika-4 na taon na ako. Ito ay talagang pambihira. Bilang isang dating henyo, dapat alam mo na sa larangan ng pisika, ang edad ay hindi hadlang sa tagumpay ng isang mananaliksik. Yung batang yon, ito ba ay talagang isinulat niya? Bakit di mo sinabi? Kasi sabi mo, pag nagsasalita mga matatanda, dapat tahimik lang ako. Ikaw!
Ayan, napahiya ka tuloy. Pati ikaw, may araw din ng pagkatalo. Alam kong ako ay nagkamali. Humihingi ako ng tawad. Ngayon, pwede ka na magsalita. Ano yun? Ikaw ba talaga ang nagsulat nito? Pinapaalala ko sa'yo. Si Xiao Yan ay anak ko. Kung gusto mo makipag-ugnayan sa kanya, sa harap ko, dapat magpakita ka ng magandang asal. Una, itong dokumentong ito, ako talaga ang nagsulat. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang panlasa ni Xiao Yan. Parang nakapulot siya ng kayamanan. Pangalawa, kung hindi ako gusto ng anak mo, wala akong pakialam at mas wala akong interes sa kanya. Naiintindihan mo? Nakuha mo? Anong klaseng attitude ito? Hindi ko nga gusto ng anak mo. Ganyan lang talagang attitude ko. May problema ba? Bakit ba itong batang to lagi niyang napapainit ang ulo ko? Matapang na bata. Akala mo talaga kung sino siya dahil lang may kaunting talino siya. Pinaglalaroan niya na ako. Sige nga, susubukan ko talagang bawasan yung yabang mo. Hayaan mo na. Madaldal talagang batang yan. Si Lin Xiao, mabait na bata yan. Master Wang, huwag ka na magpaliwanag para sa kanya. Wala akong interes sa anak niya. Napuri lang, tumaas na yung pride. Kaya minsan, medyo mayabang. Pero naiintindihan ko. Okay lang. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahadlagan ang relasyon ninyong dalawa. Pero, huwag ka rin masyadong mayabang. Kasi hindi basta-basta maging magulang ng pamilya namin. Hindi lang sa talino yan. May kabutihan at karakter na nakikita sa laro ng tao. Kung gusto mo maglaro, makikipaglaro ako sa'yo. Kung matatalo ako, tatanggapin ko ang iyong huling desisyon. Una sa lahat, hindi ako marunong mag-chess. Pangalawa, wala akong kailangan na pagkilala. Master Wang, kung wala nang iba, aalis na ako. Teka. Gusto yata ng batang to na paramihin ko ang taya. Kung mananalo ka sa akin, ano man ang gusto mo, makakamtan mo. Kahit ano? Kahit ano. Sige, kung ganun, maglaro tayo. Anong gusto mong ipusta? Pagkatapos na lang ng laro. Confident. Bata. Dahil ba ako isang 9 dan na Go Master? Siguraduhin ko lang. Ang nilalaro natin ay Go, hindi Go Muku ha? Oo nga. Okay. Kung manalo ako, dapat mong tanggapin na hanggat hindi pa kayo kasal ni Xiaoyan, hindi mo siya pwedeng hawakan. Wala naman kami. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Sige na. Sangayon ako. Papayagan kita. Sigurado ka? Tingnan natin. Siguro ay isa ka ring 9 dam. Pero wala akong narinig tungkol dito. Bakit ka dyan naglagay sa gitna? Anong ibig sabihin mo? Bakit? Hindi ba pwede maglagay sa gitna? Diyan, walang problema. Pero hindi mo pwedeng ilagay sa loob ng kahon. Hindi pala ilalagay sa loob ng kahon? Siyempre hindi. Dapat sa intersection mo ilagay. Doon pala dapat. Akala ko kasi iba siya sa Gumoko. Ikaw ba talaga ay marunong maglaro? Hindi na mahalaga yun. Basta okay lang ako. Kalimutan mo na. Umalis ka na lang. Hindi ka na maglalaro. Hindi ka kasi marunong maglaro. Hindi ko nga alam. Pero pwede mo naman akong turuan. Sigurado ka ba na seryoso ka sa pustahan natin? Kailangan mong panindigan yan. Walang problema. Ayos. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang mga patakaran ng Weiqi. Sa huli, sa board ng laro, kung sino may pinakamaraming buhay na piraso, siyang mananalo. Ang patakaran nito, naiintindihan mo ba? Oo. Isang hakbang, pero dapat planuhin ng 3. Tama, yan ang ibig kong sabihin. Simulan na natin. Maaaring hindi ako marunong maglaro ng Weiqi, pero may daya ako. Pagkatapos ng ika-6 na baitang sa elementarya, ako hindi na maglalaro ng kahit anumang laro dahil ayokong matalo. Sigurado ka na ilalagay mo dito? Sa posisyon na ito ang Tian Yuan, ang unang hakbang dito, katulad ng isang walang silbing hakbang. Binibigyan kita ng isang galaw, kung hindi wala ng saysay. Napakayabang mo ha!
Natalo ako. Napakagaling. Napakagaling. Lin Xiao, ang laro mong ito, walang saysay sa simula. Pero sa huling mga hakbang, sa bawat galaw mo, lumalabas ang kabuuan ng laro. Itong hakbang na unang ginawa mo, tinutukoy mo ang huling galaw na parang pinili mong hindi na maglaro. Ganun ba kalupit? Pangalawang hakbang, binigla mo ng 100 hakbang. Paano mo ito nagawa? Mahirap ba ito? Para sa akin, ito'y katulad lang ng mga galaw ng mga microscopic particles. Ang tao ay may kanya-kanyang kakayahan. Sigurado ka na ba? Anong gusto mo? Sabihin mo na. Ang gusto ko, ikaw ay maging ako. Ikaw ba talaga ang mga nagsulat nito? Oo, ako nga po. Walang ibang katulad mo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Alam mo ba anong karangalan na dala nito? Alam mo ba ang epekto nito sa'yo? Sigurado ka ba na gusto mong ipasa ko ito? Ang epekto nito sa akin, hindi ko pa kaya. Gusto ko pa po sanang mamuhay ng simpleng buhay. Hanggang sa matapos ang pag-aaral, si Lin Yu at Zhao Feiyu ay nasa posisyon para gumawa ng mga hakbang. Pero kung ikaw magsasalita para sa akin, dapat ay nakaupo ka na sa posisyon ko. Master, kayo rin ba ay sumasang-ayon? Ang mga pananaliksik na ito ay natapos ni Lin Xiao mag-isa. Ako at ang mga nakakataas, iginagalang namin ang lahat ng kanyang desisyon. Sige. Sa ngayon, ako muna ang magiging kapalit bilang may akda. Pero ikaw, huwag mong isipin na hindi ka makikialam. Magiging assistant ka lang muna sa tabi ko. Ang mga material na ito, ibigay mo na lang sa akin sa gabi ng press release. Maging assistant. Maganda maging assistant. At kapag bumalik ka na sa iyong tunay na pagkakakilanlan, mas madali. Sige po. Siya nga pala, Master. Naayos na ba yung posisyon ng press release? Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Mamaya, kasala rin si Yubo sa press release. Kailangan iayos ang posisyon niya. Huwag ka na po magabala. Diretso ko na lang ibigay ang posisyon ko kay Uncle Chu. Aalis na po ako. Uncle Chu, sa wakas, nagpakita ng galang ang batang ito. Tapos ng unang bahagi ng pagpaplano, Lin Yu at Zhao Feiyu. Kailangan gumawa kayo ng malaking hakbang. Master, ang mga ito ay mahalaga impormasyon. Ligtas ba ito kung ilalagay sa kanyang mga kamay? Huwag kang mag-alala. Kanyang tunay na pagkatao at walang makakaalam na may hawak siyang teknolohiyang makakapagbago ng mundo. At saka, siya pa rin naman ang binatang anak ng pamilya Lin. Walang makakagalaw sa kanya. Kamusta na ang plano? Magawa mo na ba? Nakuha ko na yung gamot. Nilagay ko na sa baso niya sa ibabaw ng mesa ni Lin Xiao. Pinunasan ko rin ang kanyang upuan ng malakas na pandikit. Pag nainom niya yon, maganda ang magiging epekto. Magaling ang ginawa mo. Ito. Salamat, Zhao Xiao. Ngayon, sa press release na ito, hindi lang siya mapapahiya, kundi pati pangalan niya ay madudungisan. Anong pinag-uusapan ninyo? Gusto namin mag-sorry sa'yo. Mag-sorry? Oo, kuya. Ngayon, ako talagang may kasalanan. Mali ako. Oo, nabighani kami ng Linshuer na yon. Naakit kami. Pero ngayon, nagising na kami. At anong gagawin ninyo? Magsusorry lang ba kayo? Wala man lang kayong ibibigay sa akin? Wala ba kayong regalo? Kuya, lahat ng pera namin, naipasa na namin sa'yo. Sige, pinapatawad ko na kayo. Kuya, pumunta ka rito para dumalo sa academic conference, di ba? Kayo rin ba? Oo. Sabay na tayo pumasok. Sige, kayo na lang muna. May hinihintay pa ako. Kuya, nakikita ko parang pagod ka na sa dala mong bag. Pwede ba kitang tulungan muna? Ako na magdala. Teka lang, ano yon? Yung bag ko kasi, may napakahalagang bagay sa loob. Kailangan mong ingatan ito. Huwag kang mag-alala. Siyempre. Tara na, pumasok na tayo. Saan ka ba pupunta? Bakit mo binigay ang bag na ganun-ganun na lang sa akin ngayon? Madali na lang siyang masisisi. Puta, para makuhang tiwala niya. Nag-transfer ako ng ilang milyon sa kanya. Wala yan. Darating din ang araw na ipapabayad ko lahat sa kanya. Lin Xiao! Ate, bakit kayo nandito? Ang tapang mo naman. Paano kung malaman ito ni Uncle Xiao ang mga ginagawa mo? Paano ba nalaman ni ate to? Nakita ko na. Mahigit 1,000 yugto ng sikat ang detective ang napanood ko. Alam ko na kung ano talaga ang mangyayari. Huwag kang mag-alala ate. May kontrol ako. Hindi niya malalaman.
Hintayin mo lang. Tapos na ang plano ko. Okay. Anyway, si Xiaoyan ngayon ay buntis sa anak mo. Huli na para umatas ka pa ngayon. Bye. Anak? Anong ibig mong sabihin? Anong anak? Anong bata? Anong klaseng bata? Wala naman. Oh, Tito Shu, mali sigurong narinig mo. Narinig ko ng malinaw. Anong anak? Anak nino? Ako? Pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga bata. Ito ay hindi komperensya ng pananaliksik sa nuclear physics. Pinag-uusapan namin ng Estados Unidos. Ang unang bombang nuclear na ginamit ang Little Boy. Hindi yan tinatawag na mga bata. Ito'y tinatawag na mga batang lalaki. Oo. Batang lalaki. Uncle Shu, napakatalino mo talaga. Hindi tulad namin. Mabuti pa kayo walang katapusan ng karunungan. Kami, kailangan pa naming mag-aral at magbasa ng marami. Oo. Tama. Kailangan natin mag-aaral ng mabuti. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa atomic bomb, dapat natin pag-usapan ang unang atomic bomb ng ating bansa. Ang pangalan nito ay may kaugnayan sa pamilya Chu. May malalim na koneksyon sa pamilya namin. Malalim na pinanggagalingan. Hindi ba't ni Shore naman ang tawag sa kanya? Nagkataon na lang pareho kami ng apelido. Sabihin ko sa inyo, ang pangalan Chu ay may malaking kasaysayan. Pa, ang mga salitang yan, sinabi na sa akin ni Wanwan ng mahigit 10 beses. Ay, okay lang. Mahilig akong makinig. Kapaki-pakinabang nadali ng paksa dito. Hindi kayo ang pinagsasabihan ko. Sinabi ko ito kay Lin Xiao para malaman niya ang pinagmula ng ating nuclear physics. Tito Shu, kilala mo na ba si Ashaw? Magaling maglaro ng chess ang batang ito. Magkapantay kami sa laro. Sigurado akong mas gagaling pa siya. Pagtugon sa kanilang mga kagustuhan, isang Ashaw ang naging mahalagang piyesa sa mga nanglaro. Magaling lang ba ako maglaro? Napahiya na kita. Natalo na kita. Ano? Sino nagsabi sa'yo na makipaglaro ng ganitong klase ng chess? Si Uncle Shu kilala. Magaling siya sa laro. Pero ang ugali ng taong to, medyo nakakabahala. Tapos na. Mukhang naiinis na siya. Uy, Tito Shu, si Ashaw. Sa kabuuan, okay naman siya. May kaunting kahinaan pero okay pa rin. Pwede na siya maging manugang ng pamilya Chu. Ano? Sa susunod, maging malapit lang siya sa akin. Sigurado akong mababago siya. Uncle Shu, nandiyan din ang anak mo ngayon. Kailangan ko sanang sabihin sa'yo na ako at siya ay hindi pa... Sa totoo lang, kakakumpirma lang nila ng relasyon nila. Maaga pa naman. Tungkol sa bagay na to, talagang masyado pang maaga. Walang dapat ipag-alala. Pero, kung makita kong masaktan mo ang anak kong si Xiaoyan, hindi kita palalampasin. Makakatiya ka. Hindi rin siya papakawalan ng pamilya naming Lin. Anong ginagawa mo, ate? Anong gusto mong gawin ko? Paano kung malaman ito ni Uncle Shun na may apo siya? Papatayin ka nun. Wala akong relasyon sa kanya at hindi ko rin siya nabuntis. Magsalita ka naman. Hindi naman talaga ako buntis. Pero may relasyon kami. Ashaw. Alam ko nagmamadali ka, ngunit huwag kang magmamadali. Ang bagay na ito ay kailangan gawin ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hindi ko naman paliwanag sa'yo na maayos. Halika rito. Ano ngayon ang iniisip mo? Si Xiaoyan ang kasama mo ngayon. Buntis siya sa anak mo. Xiaoyan, pwede ka bang lumapit sandali? Pag-uusap tayo. Master, ako... Gusto mo bang matutunan ang daan ng mga Diyos? Pwede kitang turuan. Pero kailangan mo sabihin ang totoo tungkol sa pagbubuntis mo at sa paparatang mo tungkol sa relasyon natin sa tatay mo at sa pamilya ko. Sasabihin ko sa kanila ngayon. Uy, sandali lang. Yung utak mo talaga. Bukas na lang, isasama kita sa ospital para magpa-check at tapos nun. Tsaka tayo magpapaliwanag. Si Master talaga, hindi natin kailangan maging magulo. Mayroon akong mas madaling paraan. Ano yun? Basta turuan mo ako ng Thunder Magic, kaya kong patunayan sa kanila na mayroon tayong Master-Disciple relationship. Paano ko pinapaniwalaan ng utak niya yan na may paraan siya? Akala mo ba madali matutunan ng Thunder Technique? Master, napakatalino mo. Pwede mo ba akong turuan? Paano kung ako yung isang 1 in a million henyo? Sige. Tuturuan kita. Dito ba talaga? Hindi na ba ako kailangan maghanda? Isara mo lang ang bibig mo. Tandaan mo ito ha. Ang unang hakbang sa Thunder Technique ay pag-aralan na mabuti ang science at math. Para saan ka mapunta, di ka matatakot. Inaasar mo ba ako dito? Bakit ngayon ka pa naging matalino? Makinig, hindi mo ba naririnig ang kasabihang ito? Ang dulo ng siyensa ay metaphysics. Ang math at science ay pundasyon ng metaphysics. Kapag inaral mo yan, para ka nang naglalantag ng matibay na pundasyon. Naiintindihan ko. Sigurado makaara ako ng mabuti sa mga susunod na araw. Magaling. May potensyal ka. Yung next level mantra, ikaw na mismong nakakaintindi. May advanced na tip. Mag-aral ng mabuti. Araw-araw ay pag-angat. Tama yan. Kung hindi ka nagkakamali.
Ikaw ang nag-iisang henyo sa milyon-milyong tao. Talaga? Siyempre. Kailan ba nagsinungaling si Master sa'yo? Salamat, Master. Sige, umalis ka na. Uy, sandali lang. Huwag mong kalimutan ng bukas, ha? Huwag kang mag-alala. Pupunta talaga ako bukas. Suring mabuti sa ospital. Tama yan. Lan Xiao, sa wakas, magiging ama ka na. Masyado ka pa rin malambot. Hindi pa rin sapat ang paglilin lang. Naayos mo na ba ang thesis? Hindi lang naayos. Nilagay ko pa sa bag niya ang ahas na may lason. Ayos yan. Kung si Lin Xiao, mapapahiya sa harap ng lahat ngayon dahil alam natin kung gaano kahalaga kay Ginoong Chu ang kanyang reputasyon. Tsak napipigilan niyang pakasalan ng kanyang anak kay Lin Xiao. Oo nga. Baka ikaw pa ang payagang pakasalan ng anak niya. Oo nga naman. Baka ako pa makaporma sa kanya. Uy, andyan na si Ginoong Chu. Ayos. Sakto, kung siya mismong makakakita sa kahiyaan ni Lin Xiao, mas perpekto pa yan. Sobrang swerte. Parang tinamaan ng jackpot. Ginoong Chu, bakit nasa upuan siya ni Lin Xiao? Sandali lang! Mga anak ng pamilya Zhao at Lin. May kailangan ba kayo? Nandito kami para talakayin ng nuclear physics. Tama. Kayong dalawa, alam niyo ba kung ano ang nuclear physics? Hindi pwede! Ano bang ibig niyong sabihin? Uncle Chu, kasi po, yan po ay upuan ni Lin Xiao. Alam ko. Ay nako, Xiao Yu. Ikaw talaga. Kayong dalawa, hayaan niyo ng isang matanda na nakatayo habang nag-uusap kayo. Mas magalang na talaga ang batang ito. Ang event na ito, biglaan lang ako nagdesisyon na pumunta. Wala talagang nakalaang upuan para sa akin. Si Lin Xiao, ibinigay niya sa akin ang upuan niya. Ano? Xiao, nakakuha ka ng malaking marka sa pagkakataong ito. Ang upuan na yan ay nilagyan ng pandikit ni Zhao Feiyu at Lin Yu. Kapag umupo ka sa upuan yan, hindi ka na makakatayo. May pandikit sa upuan? Totoo ba ito? O masakit na naman si Xiao? Pasensya na po, Feiyu. Hindi ako nakatayo agad. Ayos lang, hindi kita sinisisi. Wala naman pala. Tumayo ka na. Ngayon, meron na nangyari. Uncle Chu, natwist ko ang paa ko. Sige, umupo ka na lang. Buti na lang at matalino ako. Kung si Uncle yung nakaupo rito, baka napaniwala ko na siya. Pero sa huli, malalaman ko rin ang totoo. Si Xiaoyu, maaaring maapektuhan siya rito. Anong ginagawa ni ate? Ginugulo niya lahat ng plano ko. Pero ayos lang. Sa tubig na yon, may halo pa naman yung pangpatae. Teka! Hindi pwede inumin ng tubig na ito. Bakit hindi? Kakainom na ni Zhao Feiyu ng tubig na ito. Kailan ko pa ininom yan? Linwanwan, ano bang binabalak mo? Lumipad na balahibo. Nabangga lang kita ng hindi sinasadya. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Kaya... Sabi ko na nga, hindi kita sinisisi. Patay tayo, may pampatay sa tubig. Teka lang, parang lumilihis na to sa plano ko. Hoy Lin Xiao, malapit na magsimula ang press conference. Kunin mo na ang thesis mo. Patingin ulit. Nasa bag ko po yun. May ahas sa bag na yan. Uncle Chu, good luck po sa inyo. Ang matagal ko ng pinaplano, matutupad na. Bakit meron pa? Anong gagawin ko ngayon? Kayong dalawa, hindi ba't gusto niyong pag-usapan ng nuclear physics? Ang bago kong research, nasa loob daw ng bag. Pwede niyo ba munang tignan? Bakit? Ibig sabihin ba lahat ng sinabi niyo sa akin kanina ay peke? Hindi po. Interesado talaga kami sa nuclear physics. Kung tutusin, mas interesado si Lin kaysa sa akin. Ako? Bakit parang nahihirapan ka? May nilagay ba kayong lason dyan? Wala naman. Ngayong malamig ang panahon, baka natutulog siya, nag-winter hibernate. Ayos lang yan. Anong problema? Parang may ahas talaga sa bag. Okay lang yan, Uncle Chu. Makita ko mismo ang resulta ng research mo. Sobrang nasasabik ako. Ang dami na nating isinakripisyo. Kailangan nating ilabas ang peking papel na yon para masira ang reputasyon niya. Uncle Chu, tungkol ito sa hinaharap ng direksyon ng nuclear physics sa susunod na 10 taon. Mga natuklasang pananaliksik. Sa'yo ba ito?
Hindi sa akin yan. Sa kuya ko siguro yan. Imposibleng kay Lin Xiao to. Ganito kababang antas na sulatin, hindi niya kayang isulat ito. Nakakagulat naman. Kung hindi sa inyo, kanino ito? Yung papel na yun. Yung papel na yun. Akin yun. Mr. Zhao, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang manganganak ka na? Ayos lang ako. Huwag mo nang ilihis ang usapan. Gusto kong malaman, bakit nasa bag mo ang thesis ko? Kuya, hindi ko inakalang para lang makuha mo ang tiwala ni Uncle Chu. Magagawa mo ang ganitong kahihiyan at akademikong pangnanakaw. Uncle Chu, ngayong araw, kailangan niyo po akong bigyan ng katarungan. Tito Shu, alam mo kung anong klaseng tao si Ashaw. Bagamat, kadalasan ang ginagawa niyang mga bagay sa hindi nilinis na paraan. Pa, naniniwala ko kay Lin Xiao. Dapat meron isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Dapat kang mag-imbestiga ng maigi. Ibig mong sabihin, ninakaw ni Lin Xiao ang pananaliksik ni Zhao Feiyu para lang magpa-impress sa harap ko? Uncle Chu, siguradong totoo ito. Uncle Chu, kailangan niyong makita ang tunay niyang pagkatao. May sakit ba kayong dalawa? Wala po. Mabuti kaming dalawa. Salamat sa pag-alala. Sino nag-aalala sa inyo? Wala kayong mga sakit. Bakit kayo nagsasalita ng walang saysay? Ang ganitong klaseng bagay, parang basura lang na hindi titignan ni Lin Xiao. Paano niya ito nanakawin? Si Ashaw sa harap ni Uncle Shu, napakatas ng katayuan, gaya ng inaasahan ng isang master. Itong personalidad at charm, kahit ang tatay ko ay nasakop. Uncle Shu, sa palagay ko, itong dokumentong ito, kailangan mo pa rin itong tignan. Anong nangyayari? Parang nalason siya. Naku, hindi ko na kaya. Kayo mga bata talaga. Kayong dalawa, may kinain ba kayong hindi malinis? Uncle Chu, ipapaliwanag ko po mamaya. Sandali. Huwag ka munang umalis. Sabihin mo muna bago ka umalis. Kailangan nating alamin ang pinagmula ng lason mas madaling gamutin at para hindi na kumalat. Anong amoy yan? Ikaw ba yan? Pamilyang Zhao, pamilyang Lin. Paano kayo nagkaroon ng ganyang klaseng anak? Nakakahiya kayo. Nakakabastos sa mundo ng mga edukado. Nako, pag kumalat to, si Zhao Feiyu, malamang hindi na makakakuha ng pagkakataon para maging pinuno ng pamilya. Parang okay na rin yung resulta, kaso parang kulang sa thrill. Kung hindi dahil sa kapatid mo na tumulo ng palihim, maaari kang maging sobrang relax. Sa wakas, naintindihan ko na ngayon kung bakit niresolba ni Koda ng kaso noon. Kailangan ko muna itong bigay kay Mori Koguro sa isang shoot. Kamakailan, parang hindi na rin ganun ka-accurate yung abilidad ko. Pero si Zhao Feiyu, tapos ng usapan, siguro naman hindi niya naaapihin si ate. Nasa puso ni Asho ang lahat. Gaya ng inaasahan, siya talaga ay mayroong kakayang hulaan ng hinaharap. Wanwan, anong iniisip mo? Ilang beses kitang kinakausap, pero hindi mo ko narinig. Wala. Oo nga pala, Xiaoyan. Nung kasama mo si Asho, nahanap mo na ba nung meron siya sa ibang lugar? Iba sa mga ordinaryong tao? Oops, nalalantad ng sikreto ni Master. Paano ito posible? Siya ay isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo. Nagsisinungaling ka. Pinagtaksilan ka na yung mga mata. Shu Xiaoyan. Kaluwagan para sa pag-amin, lumalaban sa pagiging mahigpit. Sabi sa akin ni Master, huwag magsabi sa iba. Si Master Lin Xiao, ang iyong master? Huwag kang magsabi sa iba. Sinasabi ko sa'yo, huwag sabihin ito kay Master. Sige na nga. Pangako. Oh well, lahat ng ito ay nagsimula sa gabing iyon. Ibig mong sabihin, si Lin Xiao, ang aking nakababatang kapatid, ang 38 Heavenly Master? Paghina na yung boses, ang pagkakakilala ng Master, hindi pwedeng ipaalam sa iba. Ito ay hindi ka panipaniwala. Alam kong hindi ka naniniwala. Hindi ako naniniwala. Mahuhula ni Asha ang hinaharap. Narinig namin ang boses niya. Mukhang may katuturan ang lahat ng ito. Ngunit Xiaoyan, ikaw at si Ashaw ay nagpapanggap ng mag-asawa. Kailan matatapos ang palabas? Nakikita ko si Tito Shu. Medyo nasisiyan kay Ashaw. Kung hindi, baka magawa na yung totohanan ng peking palabas. Ako'y nakatuon sa tao. Naputol na ang relasyon. Isang pusong kantado ng pag-ibig. Sino nagsabi sa circle of friends? Kapag hinila mo pataas ang aking kamay sa sandaling iyon, naniniwala kong ikaw ang aking panghabang buhay na tagasunod. Hindi pareho. Anong pinagkaiba? Pareho silang lahat sa akin. By then, ikakasal ka na kay Ashaw. Kailangan mo na akong gawing tawaging hipag. Sabi mo, hindi mo ako papansinin. Yan! Yan! Gabi na. Si
Sinong mga taong yon? Anong gagawin ko? Si Ashaw, siguradong makakahanap siya ng paraan. Hello, Ashaw? Halika dito, dali. Kididap si Xiaoyan. May nangyari sa kanya. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero kinidnap si Yan Yan. Anong gagawin natin ngayon? Ate, huwag ka mag-alala. Dahil mali lang ang target nila, isa lang ang dinukot nila. At yun ay si Chu Xiaoyan. Bago nila makamit yung layunin, kailangan nating iligtas si Chu Xiaoyan. Ang prioridad ngayon ay alamin kung sino talaga ang nasa likod nito. Makatakip yung mga mukha nila. Hindi ko alam. Ay, tama. Hindi ba isa kang master? Ritual lang daw? Sinabi sa'yo ni Chu Xiaoyan. Ay, huwag kang mag-alala kung sino nagsabi sa akin ito. Oo, may dala ka bang gamit ni Chu Xiaoyan? Ibinigay ito ni Yan Yan. Anting-anting ito para sa akin. Gamitin mo to. Susubukan ko. Siya na naman to. Siya na naman to. Ate, tawagan mo si Mama at Papa at si Uncle Chu para pumunta sa Tian Hotel. Sino ito? May kaugnayan sa atin? Si Lin yung dumukot kay Chu Xiaoyan. Uy, ang ganda. Kapag naluto na ang bigas, tatanggapin na lang ni Lord Shu na ako ang manugang niya. Ako ang magiging asawa ni Xiaoyan. Pagkatapos niyan, Ashaw, ang pera at babae, lahat sa akin na yan. Una na kitang babatiin, young Master Lin. Ashaw, ikaw, bakit ka nandito? Sa gitna ng... ate, magkamali ako. Patawarin mo ako. Bigyan mo po ako ng isang pagkakataon. Ginoong Lin! Ginoong Lin! Ako to, si Wang Bat yan. May lasong ahas ka pa sa katawan mo. Kaya mo bang gawin yun? Kung kaya ko, hindi. Wala ka ng pakialam. Nasaan ang gamot? Kung hindi dahil ako ang nagdala ng gamot para sa'yo, makakabangon ka pa kaya? Itong gamot mo, ibinigay mo ba to sa babaeng yon? Huwag kang mag-alala. Pagdating pa lang namin sa hotel, agad ko na itong pinanong sa kanya. Ayos. Ayos yan. Pagkatapos nito, siguradong hindi kita pababayaan. Salamat, Ginoong Lin. Eh, oo nga pala. Bantayan mo na yung hotel. Huwag kang mag-alala. Ang mga kasama ko lalaki, nandoon at nagbabantay na. Boss, yung babae, nawala siya. Anong sabi mo? Xiaoyan, huwag kang matakot. Magtiwala ka kay Master. Darating siya para iligtas ka. Bakit mainit ang mukha ko? Parang nahihilo ako. Para akong nadroga. Xiaoyan, isa kang Taoist. Pero bakit hindi gumagana sa mga bagay na ito? Tama yan, ang formula na itinuro sa'yo ni Master. Pag-aralan mo ng mabuting pisika at kimika at wala kang kinatatakutan sa paglalakbay sa mundo. Mag-aral kang mabuti. Araw-araw, magsikap. Master, dumating ka para iligtas ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo namamanid ang mga binti ko. Yung kamay mo, bakit ang init? Oo nga. Para akong nadroga. Master, gamitin na yung panloob na lakas. I-detoxify mo ako. Tama na, bilisin natin. Pumunta na tayo sa ospital. Sobrang gwapo ni Master. Hindi, Taoist ako. Huwag mong hayang guluhin ang kagupuan ng puso mo. Dapat, itong epekto ng gamot. Dahil problema ito sa gamot, kaya dapat lunasan. Master, bakit gaya ng tingin mo? Pwede bang... Sasakalin mo ba ako? Tama. Paumanhin, Master. Tama na. Huwag ka nang kumilos. Iiwan talaga kita dito. Alam ko. Tama yan. Master, paanong mga masasamang tao? Yun sila. Master, napakagaling mo! Kailan kaya ako maging kasing galing mo? Ito ang taguan ng mga tulisan. Pwede bang maging seryoso ka kahit sandali? Hindi ako kinakabahan kapag nandito ka. Hindi naman ako superhero. Pero sa mata ko, ikaw. Ay,
Ang bunga ng kasamaan na ako mismo ang nagtanim, ako rin ang kailangan maggamot dito sa huli. Kung alam ko lang, hindi ko na sana ginamit ang kulog bilang dahilan. Master, anong sinasabi mo? Wala naman akong sinabi. Ay nako, mukhang sobrang lakas talaga ng gamot na to. Nagkaka-hallucinate ka na. Ako, tara na. Tigil! Ilagay mo siya sa baba. Pare, anong ulit ang apelyido mo? Itaas mo ang kamay mo. Tumino ka. Kung hindi, ipapapatok ko na to. Pare, alam kong tauhan ka ni Linyu, pero payo ko lang sa'yo. Kung susunod ka sa kanya, wala kang magandang patutunguhan. Lin siya, huwag mo na akong pilitin na pag-awayan kami. Ang relasyon namin ni Young Master Lin. Hindi lang dahil sa pera, tumutulong din ako para sa ate ko. Para ipagaganti ang bayaw ng ate ko. Bayaw ng ate mo? Ibig sabihin, Ako si Wang Batian, si Wang Erya ang ate ko. At si Bai Dahu ang bayaw ko. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nakulong. mukhang hindi iuubra ang pakikipagsundo. Narinig kong nagsalita ulit si Master, ngunit hindi niya ibinuk ang kanyang bibig. Boses niya ba yun? Kaya magsalita? Hindi ako nag-hallucinate. Hindi naman siya Diyos. Hindi ako marunong gumamit ng thunder magic. Lin Xiao, pwede kitang palayain ngayon. Iiwan mo lang ang babaeng yan. Tapos umalis ka na rito. Ganun lang ba? Akala ko kung ano. Bahala ka na sa kanya. Naipagtanggol ko na siya sa suntukan at itak. Pero hindi pa sa bala. Ngayon, may pagkakataon na ako. Hindi niya ako pinabayaan hanggang ngayon. Pero halatang isa lang siyang ordinaryong tao. Bakit ganitong nararamdaman ko para sa kanya na ganito kalalim? Master, umalis ka na agad. Huwag mo akong pansinin. Sinong nagsabing aalalahanin kita? May problema ba ang tenga mo? Isang hakbang na lang at papasok na siya sa teritoryo ko. Master, pasensya na po. Bakit bigla ka namang nagsorry? Ano bang pinagbubulungan niyo dyan? Umalis ka na nga. Gusto mo bang mamatay? Narinig mo na ba ang kasabihang ito? Sa labas ng 10 hakbang, baril ang plano. Pero sa loob ng 10 hakbang... Lin Xiao! Imposible! Ako ang mas mabilis. Di ba panalo na ako? Bakit ganyan ka pa rin? Akala ko mamamatay ka na. Hindi mo ba alam na delikado yun? Nakalimutan mo na ba? Marunong ako ng spiritual techniques. Sinungaling ka. Hoy, 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 hoy. Anong ginagawa mo? Hindi to pwede. Umi-epekto na ang gamot. Kailangan ko na agad gamutin. Tara na! Paano ito? Sa teleserye, ibang kinikilos, iniinom ang gamot. Hindi ba yan ang mangyayari? Hindi ba ako kaakit-akit? Okay ka na ba? May pakialam siya sa akin. Okay na pakiramdam ko kasi nandito ka. Okay na ako. Pumigit ka. Ay, mali ito. Paano kung magagawang diretsong makinig sa kanya at ipikit na lang mga mata ko? Mentor at alagad kami. Hindi kami dapat gumagawa ng ganitong bagay. Pero, nagsinungaling siya sa akin. Ginawa niya akong alagad dahil alam ko ang tawisin. Kung hindi na niya gagampan ang papel niya, ibig sabihin, wala na rin ang ugnayan namin bilang mentor at disciple. Heto na. Pigilan ang paghinga. Kailangan mo bang pigilin ang iyong hininga kapag naghahalikan? Grabe, matindi pala ang lason. Hindi pa lubos na naaalis. Tapos na ba? Isa pa? Mapuot. Paano mo nagawa to sa akin? Hindi ko talaga maintindihan. Ang bait mo sa mga babae. Siguro, may gusto ka sa mga lalaki. Hindi, kailangan ko siyang subukan. Ginagawa ko to. Hindi dahil gusto ko siya. Kung dahil siya ang nakababatang kapatid ni Wanwan. At siya rin palang tagapagligtas ko. Master! Pumunta ka sa banyo at magpalit na ng damit. Ay, gano'n na ba ako kaya hindi kakit-akit? Ang babaeng to, di niya yata alam kung gaano siya kaakit-akit ngayon. Ang lakas ng epekto. Parang na-drug din ako. Palitan ko na. Master, hayaan mong ipapalala ko sa'yo. Baliktad mong hawak ang libro. Talaga, kung hindi mo sinabi, hindi ko mapapansin. Ano
yung tunog? Mukhang dumating na ang leading man. Baby, nakahiga ka na pala. Mukhang hindi ka makapaghihintay, ha? Nandito na ako, baby. Kaya naman, sina Lenyo at Wang Bachan, ginagawa nila yan sa tabi? Yung ganong bagay? Naaapektuhan ng snake venom si Linyu at inakala niyang ikaw si Wang Batian. Itong si Lenyo, ang kapal na mukha para dukutin ako. Ang bagay na ito, isusumbong ko ito sa tatay ko. Na-inform na ni ate, pinaalam niya na sa parents ko at na rin sa tatay mo. Salamat po, Lin Xiao. Iniligtas mo ulit ako. Tungkulin ng mga master ang iligtas ang disciples nila. Natural lang yun. Ikaw ang aking master. Xiaoyan, Tay, bakit ka nandito? Uncle, maaari ko pong ipaliwanag. Wala po talaga kaming espesyal na relasyon. Nagsinungaling ka sa akin. Kaya ang dating relasyon, wala na. Tapos na? Mga kabataan ngayon, mabilis na natapos ang relasyon. Lin Xiao, kung wala na kayo ng anak ko, anong karapatan mong gawin yung mga bagay na yon sa kanya? Anong ginawa ko? Ako nga ang na-force kiss eh. Ako ang biktima dito. Tatay, nagboluntaryo ako. Ito'y wala sa negosyo ni Lin Xiao. Naghiwalay na kayo, pero pumunta ka pa rin sa kanya. Ang bagay na ito, hindi ko siya sinunod. Kinidnap ako. Ano? Xiao, tumakbo ka na! Sige! Ay teka, bakit ako tatakbo? Ate, di mo pa ba sinabi? Oops, hindi ko pa nasabi. Ang kapal talaga ng mukha ng Lin family! Lin Xiao, kinidnap mo pa ang anak ko! Lalaban ako sa'yo! Hindi. Hindi siya. Kung hindi, si Lin Yu. Lin Yu? Si Lin Yu? Yu Xiaoyan. Ang lakas naman. Hindi siya katulad ng mga babaeng nililigawan ko dati. Pa, bakit kayo nandito? Xiaoyu, alam mo bang ginagawa mo? Oo, alam ko. Siyempre alam ko. Oh, nandyan kayo lahat. Xiaoyu! Paano mo ito ginawa? Hindi ba dahil sa kanya? Kung hindi niya kinuha sa akin ang lahat, magiging ganito ba ako? Pero Lin Xiao, salamat pa rin sa'yo. Kung hindi mo ako pinilit, hindi ko matitikman si Xiao Shuyan, ang ganyang klaseng babae. Sa bagay, ang babae mo talagang madulas. Napakatanga mo. Walang magliligtas sa'yo. Wala akong silbi. Ako pa ba? Madali lang akong makakaloko ng ilang mga bilyon. Kung hindi lang dumating ang cutie na to, matagal na sana akong nag-uwi ng pera at tumakas. Talagang kasabot mo si Baifeng. Hindi ka makakatakas. Ate, pinakamamahal ko talagang makita ang mukha mong galit. Alam mo ba kung nasan yung mga panloob na damit mo dati? Tama. Lahat ng yon, ako ang kumuha. Bulag talaga tayo noon. Kaya't iniwan kita. At ikaw, itong cutie na to. Kung hindi ka dumaan at nakialam, hindi ko na sana ginawa ang plano iyon kay Zhao Feiyu. Hindi ko na sana ipinagpatuloy ang ganitong panganib ang pagkawala ni Xu Xiaoyan. May kinalaman ka. Tapos na ang lahat. Si Xu Xiaoyan ay ginalaw ko na. Hindi ko akalain na si Xu Laoye ay hindi ako papayagan. Lin Xiao, talo ka na. Talo ka na! Xu Xiaoyan, bakit ka na dito? Ikaw? Bakit ikaw? Palayahin mo ako. Kayo ang gumawa ng ganito sa akin. Hindi kayo makakatakas sa kapatid ko. Kapatid, huwag mo akong saktan. Mali ako. May sakit siya, tinamaan ng snake venom, tapos nakainom pa siya ng bawal na gamot. Kahit lagi niyang iniisip na may mga gustong pumatay sa kanya. Paranoia?
Sa medisina, tinatawag ito paranoia. Okay lang ba na magtakda ng kaso laban sa kanya? Base sa mga impormasyon na binigay ni Lin Xiao, natiyak na namin na si Lin Yu ay kasama ni Bai Dahu. Kasama na rin sa kasong ito, kidnapping. Nasaan si na Xiaoyan at Ashaw? Master! Master, hintayin mo ako! Master! Hindi ba't sinabi mo na hindi ako ang iyong master? Hindi ba't sinabi mo na wala tayong relasyon? Biniro lang kita. Biro lang? Pinaglalaroan mo lang ang buhay ko? Hindi mo kasalanan na nagsinungaling ka sa akin. Hindi ka marunong gumamit ng kulog. At bigla ka pang naging matalino? Hindi. Sige na, alam mo na ngayong niloloko kita, kaya huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Hindi ko naman alam ang magic. Wala namang magic sa mundong ito. Nagsinungaling ka na naman sa akin. May paraan sa mundong ito. May video evidence ako. Master, alam ko, sa iyong kasulukuyang estado, hindi pa ako magaling sa Thunder Magic. Pero, mayroon kang magic na ito na nakakakamangha din. Bukod sa tinuruan kita ng mga advanced na tip noong una tayo nagkakakilala, ang diskarte sa pagbabasa ng isip na ginagamit mo. Teka lang. Yung gamot niyon, nakakapagtaas pala ng IQ. Pumunta Sana sa magpatingin ka ospital para doktor suriin sa ang iyong utak. mo. Paano nangyari yun? Sigurado ako, talaga bang naririnig mo ang aking iniisip? Paano nangyari yun? Huwag mong sabihin hindi mo ito naririnig. Sinubukan mo? Huwag kumain ng ubas. Iluwa ang balat ng ubas. Kailan mo naranasan ang kakayahang ito? Paano nangyari yun? Sinubukan ko. Pero parang hindi talaga pwede. Ngayon, mukhang kaya ko na napakinggan ang boses mo. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naririnig ko lahat. Kaya pala, Nung nasa hotel tayo, nung niyakap mo ako, nung binuhat mo ako. nung nasa hotel, nagpanggap ako nagbasa ng libro. Nanonood lang ako sa kanya nang hindi niya alam. Pero alam niya pala. Master, kahit ikaw ang aking guro, nakita ko na sa maraming nobela, nagkakatuloy nilang master at apprentice. Pwede rin tayo magkasama, di ba? Halimbawa, sina Yang Lu at Xiang Longngu. At ayun na nga. Tama na. Simula ngayon, hindi mo na pwedeng gamitin ang isip mo. Bakit? Wala nang bakit. Para nandun akong dumudumi sa harap mo, di ba? May pagkakaiba pa rin. Huwag mong sabihin! Pero mabuti na lang, isa lang ang nakakakita sa kanya. And by the way, noong na-activate ang kakayahan mo, may kakaiba bang nangyari sa katawan mo? Walang kakaiba. Bigla ko lang siyang narinig. Oo, iyon nga. Nabibilang bang pamumula at mabilis na tibok ng puso? Sa tingin ko, itong emosyonal na connection sa pagitan natin, sobrang lalim na. Kaya ko nang marinig ang boses mo. Ito na siguro ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ashaw! Pagmamahal? Kung ganon, baka naririnig din nilang iniisip ko. Pwede nga ba? Talaga bang naririnig niyo ang iniisip ko?